Isa-isa silang tiningnan ng doktor at nagpunas muna ito ng pawis bago huminga ng malalim. "Who's Jake's parents?" tanong ng doktor at isa-isa silang tiningnan. "I'm his mother," sagot ni Amy. "Ako ang father niya," segunda naman ni John. Kagad namang tumango ang doktor at seryoso silang hinarap. "Successful ang operation ng anak niyo, but hindi ibig sabihin nun ligtas na siya. Although his operation is a success, mananatili pa rin siyang walang malay dahil sa damage sa brain niya na nirepair namin." Nalulumong napayakap si Amy sa asawa at magkakasunod na napahikbi. Dok, kailan magigising ang anak namin?" tanong ni John na pinipilit ang sariling maging matatag para sa asawa. Umiling ang doktor. "Hindi ko masasabi kung kailan magigising ang pasyente. Sa ngayon, ang may advice ko na lang, magdasal tayo na makarecover ka agad siya." Tumango si John at nagpasalamat. Pagkatalikod ng doktor, ay pumalahaw ng iyak si Amy. "John, napakabata pa ng anak natin!" "Huwag kang umiyak, Amy. Magtiwala ka sa anak mo. Malakas siyang bata," sabi ni John na pinalalakas ang loob ng asawa. Hindi alam ni Bella kung ano ang i-react sa mga siniwalat ng doktor. Maraming senaryo ang pumapasok sa isip niya at lahat ng yun puro negatibo. Tumingin si Bella sa kapatid at kagad namang nakuha nito ang nararamdaman niya. Hinawakan nito ang kamay niya at pinisil. Lumipas ang ilang oras na naghintay ang mga kapamilya ni Jake, Sarah at Carlo sa labas ng operating room. Kanina pa naidala sa ICU si Jake, kaya naman nagpunta na dun si John para magbantay. Ang tanging nanatili sa labas ng operating room ay si Amy, Bella at Vina. Nakapuan ng lalamig ang mga kamay dahil sa sobrang kaba. "Amy, natatakot ako," panimula ni Bella at magkakasunod na tumulo ang luha. "Kailangan nating magpakatatag para sa mga anak natin." Pagalit si Amy na sabi sa kaibigan na tinungan naman ni Vina. Dahil sa gantong mga sitwasyon, pagpapakatatag na lang ang kailangan nilang gawin. At ang pwede nilang kapitan. Hindi nila alam kung ilang oras na silang naghihintay sa labas ng operating room. Nakaidlip na si Vina sa tabi ni Bella at si Amy naman paalis-alis dahil pumupunta ito sa anak. Sakto, napatayo na si Amy para puntahan sana muli ang anak nang mapatigil ito dahil malakas na bumukas ang katabing pinto ng operating room na pinanggalingan ni Jake. Napatayo si Bella at Amy. Kinalapit ng mga ito si Vina kaya nagising ito at ngayon pupungas-pungas na tumayo din at tinitigan ng doktor na kasalukuyang naglalakad papunta sa kanila. "Leslie?" tawag ni Amy nang mamukaan ng pamangkin na isang surgeon at OB-GYN. At the same time, tumango to sa kanya at mabilis na lumapit. "Tita!" panimula nito na hindi natuloy dahil biglang sumingit si Bella. "How's my daughter?" nag-aalalang tanong ni Bella sa kararating lang na doktor. Inalis ni Leslie ang tingin sa tita niya para balingan ng babaeng nagpakilalang nanay ng pasyente. Tinitigan niya ito at tinanguan. "The operation is success. Sarah is safe. I-expect niyo din na magigising siya once the anesthesia worn off." "Oh my God! Thank you so much!" sabi ni Bella sa sobrang tuwa at mahigpit na napayakap sa matalik na kaibigan. Nagkakasiyahan na ang tatlo ng peking umubong doktor para kunin ang atensyon nila. Napatigil sa pagsasaya mga ito at napatingin sa doktor. "Ano yun, Leslie?" Si Amy lang nagtanong para sa kaibigan. "Sarah had a miscarriage. I tried to save the baby pero dahil sa halos dugo pa lang ito, hindi kinaya ni Leslie na ipagpatuloy ang pagbabalita sa nangyari. Bilang isang OB-GYN, ay mahilig siya sa mga bata at trabaho niya ang magpaanak at buhayin ang mga supling pero ngayon, nakaramdam siya ng disappointment sa sarili dahil hindi niya nagawang iligtas ang pamangkin niya. Samantala parang bata na binigyan ng candy para pasiyahin pero bigla ding binawi ang nararamdaman nila Bella ngayon. Ang pagsasaya nila panandalian lang dahil ngayon, nakatayo na lang sila habang namumutla. "I'm sorry," paghingi na paumanhin ni Leslie at mabilis na pinunasan ang takas na luha. Hindi na din nagtagal ang doktor. Nagpaalam lang ito tumalikod na without saying anything. "Akala ko'y okay na. Paano ko sasabihin sa kanya na wala na ang anak niya?" Hindi alam ni Amy at Vina kung paano pagagaanin ang loob ni Bella dahil maging sila nanlulumo ngayon
at nalulungkot dahil sa nangyari sa apo nila. Hindi pa nagtatagal na umalis si Dr. Leslie. Bumukas na din ang pangatlong operating room at lumabas mula doon ang isang lalaking doktor. Ito din ang doktor na nakita nilang nagre-revive kay Carlo kanina. Mabilis na nilapitan nila ang doktor para tanungin kung kumusta ng pasyente. "Doc, it's my son. It's my son. How is he?" Tanong ni Vina habang paulit-ulit na nagdadasal na sana walang mangyaring masama sa anak niya. The doctor have a deep sigh at nagpunas ng pawis. Ang ginawi ng doktor, labis na naghatid ng kabog sa dibdib ni Vina. "Doc, okay lang naman po ang anak ko, di ba? Maayos po siya, di ba?" Tanong ni Vina, na nawawalan na ng pag-asa dahil sa pananahimik ng doktor. "The operation is a success." Umugong ang mga salitang binitawan ng doktor sa tainga ni Vina. Pakaramdam niya pansamantala siyang nabingi at nawala sa kasalukuyan. Nagbalik lang siya sa kasalukuyan nang masayang niyakap siya ni Bella at Ami. "Kailan ko pwedeng makita ang anak ko?" Tanong ni Vina na hindi maitago ang excitement. Gumiti ang doktor bago sumagot. "Ililipat na siya sa private room ngayon and after na masettle, pwede niyo na siyang makita." Sagot ng doktor at sa sobrang saya ni Vina, nayakap na niya ang lalaking doktor. Nahihiyang humiwalay si Vina sa lalaking doktor. Napakamot naman ng doktor sa batok bago nagpaalam na aalis na. Pagkalis ng doktor, nakangising hinarap ni Bella at Ami ang namumulang si Vina. "What was that, ha?" Pumula na parang kamati sa mukha ni Vina at umiwas ang tingin sa dalawa. "Wala, nadala lang ako ng bugso ng damdamin," sabi ni Vina at napakagat ng madiin sa pang-ibabang labi. "Ay, si Bunso lumalablay pa," pangasar ni Bella. Pinukol naman ang masamang tingin ni Vina ang kapatid at tinalikuran kasi nakita na niya ang mga nurse na tinutulak ang stretcher kung saan nakahiga si Carlo. Kasabay lang din ito ay inilabas na din si Sarah. Mabilis na dinaluhan ni Bella ang anak na ngayon ay tulog na tulog pa rin. Hinawakan ni Bella ang pisngi ng anak at hinalikan ito. "You did great, anak." Puri ni Bella at hinayaan na ang mga nurse na ilipat sa private room ang anak. Sumunod si Vina at Ami sa mga nurse na nagtutulak sa stretcher ni Sarah at Carlo nang mapatigil ang mga ito. Dahil hindi sumunod si Bella, nanatili itong nakatayo lang sa tapat ng operating room. "Bella?" Tawag ni Ami at sinanisan nito na sumunod na sa mga nurse. Pero umiling lang si Bella at malungkot ng initian na kaibigan, bago tumalikod at naglakad palayo. "Why are you doing this, Bella? Hindi ka ba masaya na makikita ka na ng anak mo?" Galit na tanong ni Vina dito, dahil hindi niya maintindihan ang kapatid. Nasa hospital ang anak nito pero ngayon, na magiging maayos na to saka to aalis. "Gusto ko, Vina, pero hindi magiging masaya si Sarah na makita ang taong naging dahilan ng pagkawala ng anak niya." Natahimik si Vina sa naging sagot ng kanyang kapatid. Alam niya na maaaring magalit si Sarah kaya naman naiintindihan niya ang kapatid niya kung ayaw nitong magpakita sa sariling anak. "Kailan ka pa naging duwag, Bella?" Hindi na nakatiis si Ami. "Hindi mo naiintindihan, Ami," giit ni Bella. "Hindi ko talaga kailanman maiintindihan. Pero isa lang ang alam ko. Wala ka talagang pakialam sa kalagayan ng anak mo. Dahil kung may pakialam ka, hindi ka aalis. Bella, you lived Sarah for decades. Siguro naman dapat mo nang pagbigyan ng sarili mo na maging masaya kahit na hindi ka matanggap ni Sarah. Huwag mo siyang sukuan dahil ngayon kanya kailangan." Mahabang sabi ni Annie at tumalikod na para sumunod sa mga nurse na magdadala kay Sarah at Carlo sa kanya-kanya nitong kwarto. Umiiyak naman na naiwang mag-isa si Bella sa tapat ng operating room. Nagtatalo ang isip niya at puso niya kung ano ang dapat na gawin. Gusto ng puso niya na manatili sa tabi ng anak niya at samahan ito habang nagpapagaling pero iba ang sinasabi ng isip niya. Gusto nito na umalis siya dahil sa takot na baka kamuhian siya ng sariling anak. Pero habang nakatayo siya, tinatalaw ang mga papalayong bulto ng taong malalapit sa kanya. Natagpuan niya ang sarili na sumusunod din sa mga ito. "Whatever happens," sambit ng isip niya. Sarah point of view. "Jake!" Sigaw ko kasabay ng pagbalikwas ng bangon dahil sa isang masamang panaginip. Sa panaginip ko na aksidente daw kami. And then the next thing, kumakaway sa akin si Jake habang naglalakad palayo nang may mapayapang ngiti.
Pero nagtataka ako kung sino at bakit may nakahawak sa kamay ng asawa ko na isang batang lalaki na kagaya din nito. Kumakaway habang matamis na nakangiti. Napadaing ako at kaagad nagsisi sa ginawang mabilis ang pagbangon. Nang maramdaman ko ang matinding sakit na bumalot sa bawat himaymay ng katawan ko. Jake? Tinawag ko ang pangalan ng asawa ko habang ginagala ko ang paningin ko sa paligid. Walang kahit isa, maliban sa akin. Puro puti lang ang nakikita ko. Kinusot ko ang mga mata ko dahil baka nagkakamali lang ako ng tingin. Pero hindi, dahil puro puti lang talaga ang kulay na nakikita ko. Pinalot ako ng kaba at madiin kong kinurot ang braso ko, sa pag-aakalang baka nananaginip pa ako. Pero napadaing ako dahil sa sakit. Aray! Hinimas ko ang braso ko na nasaktan habang ginagawa ko yun, unti-unting bumalik sa alala ko ang mga nangyari. Ang aksidente. Nasa ospital ako. Naaalala ko na naaksidente kami. Sumabog yung kotseng sinasakyan namin. Nagpaikot-ikot to bago bumangga sa concrete wall. Si Jake, yung anak namin, nasan sila? Pagkatapos bumalik ang lahat ng mga nangyari sa isip ko, hinahabol ko na ang bawat paghinga ko. Para akong nasa ilalim ng dagat na pilit lumalangoy pa itaas. Pero may pumipigil sa mga paa ko. Jake, nasaan ka? Sigaw ko at namalayan ko na lang ang dami ng luha ko na humihilam sa aking mga mata. Hinintay ko ang pagsagot ni Jake at nang wala akong narinig mula dito, pinagtatanggal ko na ang mga nakatusok sa kamay ko. Wala na akong pakialam kung masaktan ako. Nakita ko na tumulo ang dugo mula sa pinagtusukan ng dextrose. Mabilis na pinunas ko yun sa suot kong hospital gown at gamit ang nanginginig at nananakit kong binti, umalis ako sa kama at naglakad palabas ng kwarto. Paglapat pa lang ng paa ko sa malamig na tiles ng hospital floor, gusto ko na lang ibalik ang katawan ko sa hospital bed ko dahil sa sakit. Pero hindi ko ginawa yun. Nagpatuloy ako sa mabagal na paglalakad hanggang sa tuluyan ako makalabas ng room ko. Sa labas ng room ko may nakita akong 2 tao na nag-uusap. Namukaan ko si Mommy Ami pero ang kausap nito, hindi dahil nakatalikod to sa akin. Ma'am? Tawag ko dito habang nakahawak ako sa pader para suportahan ang masakit kong katawan. Kagad tumingin saan si Mommy Ami at nanlalaki ang mga matang tinakbo nito ang kinaroroonan ko. Oh my God, Sarah! Bakit ka bumangon? Doc! Malakas ang boses na tanong ni Mommy Ami at tumawag din ito ng doktor. Pero hindi ako kumibo. Nanatili ang tingin ko sa babaeng kausap nito na ngayon ay unti-unti nang humaharap. Sarah, wika ng babaeng kausap ni Mommy na makaharap ito sa akin. I was speechless and unmoving nang mamukaan ko ito. Hindi ako pwedeng magkamali dahil nakita ko ang picture nito bago ang aksidente. At nung mga panahon na curious ako dito, hinanap ko sa social media ito. Pero paanong buhay ito? There's no way. Nahihirapang sambit ko habang nanlalaki ang mga matang nakatingin lang ako dito. Umiling-iling ako dahil hindi ako makapaniwala. Anak, tawag nito sa akin habang hilam ng luha ang mga mata. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa akin. Umatras ako at naramdaman ko ang pagngalit ng ngipin ko at mapagtalim ng tingin ko dito. Nakita nito ang ginawa kong pag-atras kaya lumungkot ang mga mata nito at pansamantalang napahinto. Pero hindi nagtagal yun. Lumapit pa rin to sa akin. Sarah, anak, nandito na si Mom. Wika nito pagkalapit sa akin at sinubukan akong hawakan. Pero lumayo ako dito at hinarap ko si Mommy Ami. Mami, nasan si Jake? Tanong ko dito. Nakarinig ako ng pagsinghap at nakita ko ang malungkot na tingin ni Mommy Ami sa akin. Pero wala akong pakialam. Hinintay ko ang isasagot ni Mommy Ami. Pero bumaling to kay Bella. I refused to call her mom because she didn't deserve it. Sakto na may humawak sa braso ko at pagtingin ko dito, nakita ko ang naka-uniforming doktor. Let's go back to your room. Wika ng doktor at sinubukan akong alalayan. Nasaan si Jake? Matalim na tanong ko dito at nagpumilit akong kumawala. Anak, you have to calm down. Kaagad na nagpanting ang tenga ko pagkarinig ko sa boses ni Bella. Hindi kita kailangan dito, kaya umalis ka na. Ang kailangan ko makita ang asawa ko. Hindi ko tinignan ang mukha ng ina ko dahil
Alam ko na nasaktan ito base na din sa mahihinang paghikbi nito. Dok, dalhin mo na siya kay Jake. Utos ni Mami Ami sa doktor. Tumango to, nagsimula kami maglakad. Nang makalayo na kami sa kwarto ko, sandali kong tiningnan sila Mami Ami at nakita ko itong inaalo si Mami Bella. Nasaktan ako sa nakikita kong paghiyak nito pero hindi nun maalis ang galit na nararamdaman ko dahil sa pagsisinungaling nito. Tumalikod na ako at sumunod sa doktor na nakahinto na sa hindi kalayuan. Tiningnan ko ang sign ng kwartong hinintuan ng doktor at para akong babagsak nang mabasa ko ang sign nun. Sa bawat paghakbang ko papunta sa tapat ng ICU kung saan nakatayo ang doktor. Pakiramdam ko nabibingi ako sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pwede na po kayong pumasok pero huwag niyo pong kalimutan magsuot ng mask at surgical cap. Tumango ako sa sinabi ng doktor. Hindi na nagtagal ang doktor, nagpaalam lang ito at kaagad na umalis. Matapos makitang umalis ang doktor, saka lang ako nagdesisyon na pumunta sa loob ng ICU. Pero kagaya ng sinabi ng doktor, nagsuot muna ako ng mga kakailanganin. Sa bungad pa lang ng kwarto, dinig ko na ang tunog ng mga medical apparatus, mga tunog na nagdidikta sa buhay ng isang tao. Dahan-dahan ako naglakad hanggang sa tuluyan ko makita at malapitan si Jake. Magkakasunod ako napahikbi habang nakatingin ako sa puro galos nitong muka. Napakapayapa na mukha nito habang natutulog. Just like what I saw in my dreams, kung saan kumakaway ito sa akin. Jake! I felt my tears streaming down my face habang nakatunghay ako sa mukha nito. Wake up, Jake, please! I broke down the second I called his name. Niyakap ko ang natutulog nitong katawan at doon ako humagulhol. Hindi ko alam kung bawal ba tong ginagawa ko pero wala na akong pakialam dahil masyado na ako nasasaktan. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na tahimik na lumuluha habang nakaunan lang sa katawan ni Jake at nakaharap sa gwapo nitong mukha. Basta ang alam ko lang, pumasok si Doc Leslie at inalalayan akong umupo. Umupo sa tabi ko ang pinsan ni Jake na doktor at hinawakan at pinisil nito ang kamay ko. Sarah, about your baby, panimula ni Doc Leslie. Pero nanatili lang akong tulalang nakatingin kay Jake. Mas lalo kong naramdaman ang pagbuhos ng luha ko dahil alam ko na ang sunod nitong sasabihin. Hindi naman ako manhid para hindi malaman na wala na. Wala na. Diba? Wala na yung baby namin. My voice broke at hindi ko alam kung paano ko kumpletuhin ang mga salita ko. Tumingin ako dito para kumpirmahin. I sobbed hard nang makita ko itong malungkot na tumango at kagaya ko tumulo na magkakasunod ang luha nito. Napakasama kong ina. Hindi ko nailigtas ang anak ko. I murmured, hugging her, pulling her shirts. Magkakasunod itong umiling at mas hinigpitan ang pagyakap sa akin. Wala kang kasalanan. Ginawa mo ang lahat para iligtas siya. Ako yung dapat na humingi ng sorry kasi ako yung doktor pero wala akong nagawa. Nagsakit-sakit, Leslie. Siguro masama ako nung past life ko. Kasi grabe din pagpapahirap sa akin ng Panginoon ngayon. Hindi ko maalis sa isip ko ang sisihin ng Panginoon sa mga nangyari sa buhay ko ngayon. Buong buhay ko puro pagsubok at pasakit na ang dinanas ko. Ngayon na pakiramdam ko maayos na ang lahat, sa kanya ako muling susubukin. Napaka-unfair niya. Sarah, may hindi pa ako sinasabi sa iyo. Wika nito matapos ang ilang minutong pananahimik. Hindi ko alam kung bakit masama ang kutob ko sa sasabihin ito pero pinilit kong patatagin ang sarili ko at sinanisan ko ito sa pamamagitan ng pagkunot ng noo. Nasabihin na ang gusto nitong sabihin. Huminga ng malalim si Leslie. Si Carlo. Nasa hospital siya ngayon. Binangga ang kotseng sinasakyan niya. Sumama ang loob ko at nangilid ang luha ko. Meron pa ba kayong hindi sinasabi sa akin? Sabihin niyo na kasi hindi ko na kaya eh. Puno ng hinanakit na wika ko at naramdaman ko ang paninikip ng dibdib ko. Aray! Nakangiwing daing ko at natutop ko ang dibdib ko dahil sa nanunot na sakit. Anong nangyayari, Sarah?
Natatarantang tanong ni Doc Leslie habang ine-examine ako. Tiningnan ko si Doc Leslie pero hindi na makapag-focus ang tingin ko. Nanlalabo na rin ang paningin ko at habang abala si Doc Leslie sa pag-check sa pulso ko, nagsimulang tumunog ang magkakasunod ang aparato na nakakonekta kay Jake. Dinig ko ang pagmumura ni Doc Leslie at malakas nitong sigaw. Lumayo to sa akin at nakita ko na pumunta to sa tabi ng higaan ni Jake at may pinindot doon bago nagsimulang ipump ang dibdib ni Jake. Jake! Garal-gal at hirap kong tinawag ang pangalan nito at bago ako tuluyang mawala ng malay, nakita ko sa monitor ang isang diretsyong green na linya. Third person point of view. Mabilis na nagpasukan ang mga nurse at natulala sa kanilang mga nakita. Pinukol ng masamang tingin ni Leslie ang mga ito. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Tulungan niyo ako! At isa sa inyo, tawagin niyo si Dr. Ethan! Singhal ni Leslie na patuloy sa pag-revive kay Jake. Kagad na nilapitan ng isang babaeng nurse si Sarah at idinikit ang point and middle finger nito sa leeg ni Sarah, kung saan nakalokit ang pulso nito. Nakita ni Leslie ang ginawa ng nurse, kaya tinanong niya ang kalagayan ni Sarah. How is she? Tanong ni Leslie na ngayon huminto na sa pagpump sa dibdib ni Jake dahil bumalik na sa normal na pagtunog ang machine nito, kung saan nakakonect ang heartbeat nito. Nakahinga ng maluwag si Leslie nang makita na okay na ang pinsan niya. Pero iba yung kaba ang bumalot sa dibdib niya nang makita niya ang nurse na pinapump ang dibdib ni Sarah. Pinatabi niya ang nurse na nagpapump kay Sarah at siya na ang gumawa nun. Sakto na naman na nagpasukan ng ilan na mga nurse kasama ang doktor na pinatawag niya. Pagkakita sa kanya ni Dr. Lim, ay hinalinhan siya nito. Napahiga na lang siya sa malalim na sahig ng ICU at malalalim ang paghinga. Habang magkakasunod na tumulo ang luha niya dahil sa magkahalong takot at sayang naramdaman niya. Hindi ko akalain na matatakot ako na ganito kalala. Wika niya sa sarili at pinalis ang luha. Nagtinginan ng mga nurse maging si Dr. Lim. Napatingin sa kanya. Binuhat na ng nurse si Sarah at inihiga sa stretcher. Tumayo si Dr. Lim at si Jake naman ang sunod nitong tiningnan. Nang masigurado na parehas ng safe ang dalawang pasyente, tumalong ko sa harap niya ang kasamang doktor. You did great today, wika ng kasamang doktor, at walang pag-aalinlangan siyang hinalikan kahit nasa harapan pa nila ang marami mga nurse. Palihim niya itong kinurot sa tagiliran at ginamit niya itong pangsuporta para makatayo. Samantala sa labas ng ICU, napasugod ang magkaibigan na si Bella at Amy nang makita ng mga ito ang maraming nurse at doktor na nagtatakbuhan. Bella, anong nangyayari? Kinakabahang tanong ni Amy habang pabalik-balik ng lakad sa harapan ng ICU. Amy! Napatingin naman ang magkaibigan na makarinig ng sigaw at sa hindi kalayuan sa kanila nakita nila ang humahango sa si Jan. Honey! Sigaw ni Amy at mabilis na tumakbo palapit sa asawa. At nang maglapit ang dalawa, mahigpit na yumakap ang mga ito sa isa't isa. Lumapit ang dalawa sa pwesto ni Bella at tahimik na naghintay ng paglabas ng mga nurse. Hindi tumagal ang ginawa nilang paghintay dahil lumabas ang isang nurse na tulak-tulak ang stretcher at sakay nun ang walang mali na si Sarah. Sarah! Iha! Anak! Magkakasabay na sigaw ni John, Amy at Bella ang umalingaw-ngaw sa hallway ng ICU. Kagad na nilapitan ni Bella ang anak. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Bella sa nurse. Sasagot pa lang sana ang nurse, muling bumukas ang pinto ng ICU at lumabas mula doon si Leslie at ang isang lalaking doktor. Leslie, what happened? Tanong ni John sa pamangkin. Tito, nag-flatline po si Jay kanina and at the same time, nanikip po ang dibdib ni Sarah. But, with the help of Dr. Ethan and the nurses, okay na po mag-asawa. Sagot ni Leslie at kaagad na dinamba ng yakap ng dalawang nanay ang dalagang doktor. Thank you so much! Taos-pusong pasasalamat ni Bella at humiwalay sa mahigpit na yakap. Thank you, Leslie! Pasasalamat din ni Amy. Tumango lang si Leslie at nagpaalam na sa mga ito. Nang tatlo na lang silang naiwan, kaagad naghiwalay ang mga ito. Pumasok si John at Amy sa ICU kung nasaan ang anak nito, samantalang si Bella dumiretso sa kwarto ng anak. Pagdating ni Bella sa kwarto ng anak, payapa na itong natutulog. Nilapitan niya ito at umupo siya sa upuan na katabi lang ng kama nito. Hinawakan niya ang kamay ng anak at mahinang pinisil yun. Anak,
Don't scare me like that. Wika niya at hinalikan ng kamay nito. Mami, Mami Bella. Bella's tear poured down as she heard her daughter murmured her name in her sleep. Mahal na mahal kita, anak. Wika niya at muling hinalikan ang kamay ng anak. Meanwhile, sa mansyon ng mga Arroyo, abala sa pagiinuman at pagkakasayahan si Ramon at Mara dahil sa matagumpay nilang pagbangga kay Carlo. Cheers! Wika ni Ramon at itinaas ang basong may laman na alak. Cheers! Wika naman ni Mara pabalik at iniumpog ang mahina ang sariling baso. Sigurado ako na hindi makakaligtas sa lalaking yun. Sambit ni Ramon. Napangisi naman si Mara nang maalala kung paano nila binangga ang kotse ng pamangkin ni Bella. Sigurado ako na sobrang devastation ni Bella. Nasa hospital ang anak nito at wala na ang pamangkin nito. Magiliw na wika ni Mara. Isa sa pinagdiriwang nila ay ang nabalitaan nilang pagsabog ng kotse na sinasakyan ni Jake at Sarah. Labis silang natuwa nang makita ang balita sa social media. Tapos ka na ba? Tanong ni Ramon. Sumimsim muna ng alak si Mara bago tiningnan ng kaharap at sagutin ang tanong nito. Hindi pa ako tapos. Hanggat hindi nawawala si Bella, hindi ako matatapos. Napalitan ng seryoso at galit ang kanina lang magiliw na tono ng boses ni Mara. Sarah, point of view. Pagkagising ko, mukha kaagad ng nanay ko bumungad sa akin. Iginala ko ang paningin ko sa pagbabaka sakaling makikita ko sa kwarto ko si Mami Ami. Pero tanging kami lang dalawang tao dito. Where's Mami Ami? Tanong ko dito, namutlato pero bigla ding umiti na matamis. Umuwi muna sila sandali anak para kumuha ng mga malinis na damit. Ay, yun lang ang naging tugon ko at tinalikuran ko na to. Nagugutom ka na ba? May binili akong prutas, baka gusto mo ng apple. Ipagbabalat kita. O kaya naman ay orange. Pinasigla nito ang boses at naglakad papunta sa lamesa kung saan nakalagay ang basket na may lamang iba't ibang prutas. Hindi ako nagugutom. Monotone na sagot ko. Dahil nakaharap ako sa may lamesa, nakita kong humigpit ang hawak nito sa mansanas. Anong gusto mo anak? Kahit ano ibibigay ni Mami. Tanong nito sa akin. Umalis ka. Yun ang gusto ko. Matalim na sagot ko at ipinakita ko dito na hindi ako natutuwa sa presensya niya. Sorry anak, kung nagsinungaling ako sa'yo, sa inyo. Sana mapatawad mo ako. Dahil hindi ko yun ginusto. Hindi mo yun ginusto? Nagpapatawa ka ba? Ilang dekada akong naghirap sa kamay ni Mami Amara at Ate Amara. Ilang dekada akong nanalangin na sana may magligtas sa akin sa mga kamay nila. Pero nasan ka? Sa loob ng ilang dekada na yon, ano ang ginawa mo? Wala, di ba? Nagpakasarap ka lang sa buhay mo habang ako nagdudusa. Malalim na ang paghinga ko pagkatapos kong magbitaw ng mga salita para dito. Anak, umalis ka na dahil hindi kita kailangan. Pagputol ko sa tangka nitong pagsasalita. Sa bawat minutong lumilipas na kasama ko to sa iisang kwarto para akong sinasakal. Kaya naman, nang makita ko itong umalis habang umiiyak, akala ko tuluyan na ako makakahinga na maluwag. Pero mas lalo lang bumigat ang damdamin ko na parang may nakadagan ditong isang mabigat na bagay. Pagkalabas nito sa kwarto ko, magkakasunod ng tumulo ang luha na kanina ko pa pinipigilan. Mabilis kong tinuyo ang luha ko at tumayo ako para puntahan si Jake. Nang nasa tapat na ako ng pinto ay dahan-dahan ko itong binuksan at kaagad kong narinig ang mahinang pag-uusap ni Mami Ami at Mami Bella. Ang sakit, Ami. Galit na galit siya sa akin. Hindi ko na tuloy alam kung paano pa ako magpapatuloy. Wika nito kasunod na mahihinang hikbi. Para akong sinuntok ng malakas sa sikmura habang naririnig ko ang bawat hikbi nito. I bit my lips hard to stop myself from making a noise. Huwag kang susuko, Bella. Naniniwala ako na magiging maayos din ang lahat. Hinintay ko ang sunod na sasabihin ni Bella. Nang hindi ito nangyari, sa halip ay pagtunog ng cellphone ang sunod kong narinig. Nakaagad ding huminto. Siguro sinagot na nito ang tawag. Tahimik kong hinintay ang sasabihin ni Bella sa kausap nito sa kabilang linya. Nang marinig ko tong sumisigaw. Ano pa bang kailangan mo, Mara? Hindi pa ba sapat na kinuha mo na ang lalaking pinakamamahal ko? Nabulag ang anak ko ng dahil sa'yo. Pati ang pamangkin ko nilagay mo sa peligro. Ano pa ba kailangan mo?
Para akong tinakasan ng kaluluwa nang marinig ko ang mga sinigaw na magulang ko. Si Mara ang dahilan ng pagkawala ni Dad, pati ang pagkabulag ko at ang nangyari kay Carlo. Nanlalaki ang matang sabi ko. Tuluyan ko nang naibukas ang pinto at sabay na tumingin ang nanlalaking mga mata ni Mami Ami at Bella. Pero kaagad ding umiwas ng tingin sa akin si Bella at bumalik sa pakikipag-usap sa kabilang linya. Ako lang naman ang kailangan mo, di ba? Hindi mo na kailangan pangsaktan ng mga taong malapit sa akin. Dahil ako na ang kusang lalapit sa iyo. Matalim na sagot ni Bella at pinutol na kaagad ang tawag. Hindi ako kumikilos. Nastatwa na lang ako sa kinatatayuan ko habang pinapanood ko kung paano niyakap ni Bella ang umiiyak na si Mami Ami na parang ito na ang huli nilang pagkikita. Naikuyom ko ang mga kamao ko. Ikaw na bahala sa kanila ha. Yung anak ko, huwag mo siyang pababayaan. Dinig ko mahinang wika ni Bella habang nakayakap kay Mami Ami. Bella, tatawag ako ng pulis. Magpapatulong tayo sa kanila. Umiiyak na suhestyon ni Mami Ami pero mariin lang na umiling si Bella at ngumitito ng matamis bago humarap sa akin at mabagal na naglakad. Habang mabagal itong naglalakad papunta sa direksyon ko, bumaling sa akin ang lahat ng memorya na mayroon ako kasama nito. Mula nung una ko itong nakilala during our vacation in Cavite, hanggang sa alaala ko kanina kung paano ko to pinagtabuyan. Sarah, panimula nito, naramdaman ko kaagad ang pangingilid ng luha ko, pero hindi ko hinayaan na tumulo ito. Patawarin mo ako kung hindi kita naalagaan. I know I don't deserve to be a mother, to be your mother, pero sobrang proud ako na ikaw ang anak ko. Lagi ka sana mag-iingat at makikinig sa mami-ami mo. Mahabang wika nito at mahigpit akong niyakap. Magkakasunod na tumulo ang luha ko at nang handa na sana akong yakapin to pabalik. Hindi ko na nagawa dahil kaagad na itong humiwalay. At bago to tuluyang lumayo, hinalikan nito ang noo ko. Mami Bella, pabulong na tawag ko dito pero hindi na nito narinig yon dahil tuluyan na itong naglakad palayo. Nasa malayo na to nang makuha kong makapagsalita ng malakas. Mami Bella! Sigaw ko sa pangalan nito at nagtatakbo ako pasunod dito pero pinigilan ako ni Mami Ami. Mami Ami! Bitawan mo ako! Kailangan ko sundan ng mami ko! Sigaw ko at pilit akong kumakawala sa pagkakahawak nito pero hindi ako hinayaan. Nangihinang napaupo ako sa malamig na tiles ng hospital. Patuloy sa pagtulo ang luha ko habang nakatanaw ako sa malayo kung saan ko huling nakita si Mami Bella. Chris, I want you to track Bella's phone and car ASAP. Sabihan mo lahat ng tauhan ni Jake na sundan si Bella sa kahit saan magpunta. Naulinigan ko na may kausap si Mami Ami sa cellphone. Nagmamakaawang tumingin ako dito. Mami, please. Pagmamakaawa ko. Lumuhod to sa harapan ko at mahigpit akong niyakap. She'll be fine, Sarah. Your mother is a strong woman. Sige na, puntahan mo na si Jake. Ma'am, huwag kang aalis ha. Wika ko, nangilid ang luha nito at magkakasunod na tumango. Matagal ko muna itong tiningnan bago ako naglakad papunta sa ICU. Pagkarating ko sa ICU, kagaya nung nauna kong ginawa, kumuha ako ng surgical cap at mask bago ako tuluyang pumasok. Pumuno ang tunog ng heart monitor ni Jake sa tainga ko. Para ako nitong binibingi at habang lumalapit ako dito, mas lalo din lumalakas. Pagkalapit ko dito, hinawakan ko ang kamay nito. Inihiga ko ang ulo ko sa bakante ng kama, nakatabi lang ng kamay nito. At mataman kong tinitigan ang maamo nitong mukha. Jake, kumusta ka na? Sabi nila makakabuti ang pagkausap sa mga patient na under ng coma. Dahil makakatulong to sa kanila para magising sila. Or at least mabigyan sila ng will na gumising. Kailan ka ba gigising? Miss na kita. Si baby, iniwan na niya tayo eh. Wika ko na lumuluha. Hindi ko alam kung kailan titigil sa pagtulo ang luha ko. Dalangin ko na lang ngayon na sana tumigil na to. Kasi sobrang hapdi na ng mga mata ko at masakit ng dibdib ko. I squeeze Jake's hand so tight para iparamdam ito na sobra ko na siyang namimiss. Gumising ka na please. Kailangan ko ng karamay ngayon. Sambit ko at muli ko na namang naalala ang pagalis ni Mami. Mahal na mahal kita, Jake. Sambit ko at dahan-dahan akong pumikit. Stop. Stop crying, wife.
Matamis akong napangiti habang isa-isang pumapatak ang luha ko. Bakit ang tagal mo bago nagising? Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko at bumungad sa akin ang nakangiti nitong labi. Third person point of view. Mabilis ang patakbo ni Bella papunta sa lugar na tinext ni Mara. Samantala, nakasunod naman sa kotse nito ang kotse na matulin na ngayon ay minamaneho ni Ami. At nakasunod naman sa dalawang sasakyan ang ilang armored car na pagmamay-ari ng pamilya Wason. Na personal talagang ginagamit ng mga ito kapag may mga lakad na ganito. Kasama ng mga bodyguard ni Jake, si Jan at Fredo. At kasunod naman nila ang kotse ni Joaquin at girlfriend nito na pinakausapan talaga ni Jan para tumulong sa kanila. Hindi gustong isama ni Jan ang matandang Villarin dahil matanda na ito. At baka kumapano to pero nagmatigas to. At animoy, gusto niyang bumawi sa anak at apo niya. Joaquin, nakahanda na ba ang lahat? Tanong ni Jan sa anak nang sumagot ito sa tawag niya. Yes, Dad. Tinawagan na rin namin ang mga pulis na pwedeng tumulong sa atin. Sir Jan, nalocate na po ba nung mga trackers na kinaroroonan ni Mara? Para mapadiretso ko na po doon ang mga kasamahan kong pulis. Kaagad na napaikot ang mga mata ni Joaquin dahil sa pagiging formal ng kasintahan. I'm not your superior, so stop calling me sir. Just call me Dad or Tito. Pagalit si Jan. Kaagad na napatingin si Joaquin sa kasintahan at gano'n na lang ang pagbunghalit niya ng tawa nang makita na kasing pula na ng kamari sa mukha nito. Joaquin! Singhal nito at pinagpapapalo ang boyfriend bago sumagot sa ama nito. Yes, Dad. Nahihiyang sagot nito. Kaagad na putol ang linya at nagsunod-sunod ang pasok ng mensahe sa cellphone ni Joaquin. Kinuha to ng girlfriend niya para tingnan at nang makita ang location ito, ay kaagad nitong pinakita yon sa nagmamanehong si Joaquin. Mabilis na tinungo ng nasa 5 kotse ang location ni Mara. At hindi lumipas ang 1 oras, narating na nila yon. Pero nahuli sila ng ilang minuto dahil pagkadating nila, sa nasabing lugar ay nagkakagulo na. Ilang putok ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Mabilis nagtakbuhan ang mga guard ni Jake, dala ang mga dekalibreng armas. At kaagad na nakipagpalitan ng mga ito ng putok sa maraming tauhan ni Mara. Isang bagay yun na pinagtaka nila dahil hindi nila alam na sobra pa ang yaman ni Mara para makapag-hire ng maraming tauhan. Pero hindi sa girlfriend ni Joaquin dahil matagal na niyang iniimbestigahan ng lugar. Meza, wise plan. Komento nito habang nakangisi na makababa sila sa lugar. Ang maze ay isang lumang mansyon sa itaas ng burol sa Tagaytay. Kilala ang lugar na yon sa pagiging deadly dahil sa marami ng hindi nakakalabas ng buhay sa lugar na yon dahil sa malamaze nitong structure. Matagal nang naimbestigahan nito yon. Tungkol sa misteryo ng lugar na yon dahil hindi siya naniniwala na namamatay lang ang mga tao na pumapasok doon dahil sa hindi na makalabas. Pero ngayon na ginamit ito ni Mara, may napagtanto siya. Marahil ito ang nagmamay-ari ng lugar at ang mga nawawalang tao sa loob ng ilang dekada, mga tauhan na nito ngayon. Nagtatatakbo papasok sa loob ng lumang mansyon si Fredo at Jan. Kaagad namang sumunod ang magkasintahan, pagkakita sa magulang at sa matandang Villarin. Pagkapasok nila sa loob ng lumang mansyon, tumambad sa kanila ang maraming katawan na nakahandusay sa sahig. Mga wala ng buhay dahil pare-parehas ng may tama sa dibdib. Ito na yun, ang mga tao na dekada nang nawawala. Wika ng girlfriend ni Joaquin sa isipan at isa-isang tiningnan ang mga bangkay na puro tama. Iginala niya ang tingin at nakita niya hindi kalayuan sa kanya si Ami at Bella na kapwa humihingal habang hawak ang mataas na kalibre ng armas. Namangha si Cyrene sa ekspertong pakikipaglaban ni Bella at Ami sa mga tauhan ni Mara. Habang tahimik siyang nanonood ng labanan, nakita niya na may isang tauhan si Mara, ang naglalakad palapit kay Bella. Kaya naman tinakbo ni Cyrene ang pagitan nilang dalawa at kaagad niyang nilak ang leeg ng lalaki gamit ang binti at walang pagdadalawang isip na nilagutan niya ito ng hininga. Bumagsak ang walang buhay na katawan ng tauhan ni Mara dahil sa ginawa ni Cyrene. Proud naman na napapalakpak si Joaquin pero natigil sa pagsasaya si Joaquin nang makita na lumabas na si Mara at Ramon mula sa pinagtataguan nito. At sa kabilang side naman, dahan-dahan na naglalakad si Bella at Ami na may kanya-kanyang armas ding dala. Natahimik ang buong paligid sa paglabas sa mga magkakaaway. Bella, tapusin na natin to! Sigaw ni Mara.
Ibinaba ni Bella ang armas na hawak at unti-unting lumapit kay Mara. Ano ba ang gusto mo, Mara? Alam nila na pagpapakamatay ang ginawang galaw ni Bella pero walang nakialam sino man sa mga nanunood. Tanging si Ami lang ang naglakas ng loob na magsalita. Mara, ano pa bang kailangan mo? Tanong ni Ami, nananatiling nakatutok ang armas kay Mara. Pinukol na masamang tingin ni Mara si Ami dahil sa pakikialam nito. Tumahimik ka, Ami. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mong pagbuhay kay Bella. Singhal ni Mara at mabilis na pinaputukan nito. Pero mabilis na gumulong si Ami para umiwas sa bala ng armas na patama sa kanya. Namutla si Jan sa ginawa ni Mara kaya naman mabilis na dinukot niya ang armas sa bulsa ng suot na jacket at kaagad na pinaputukan si Mara. Umiwas si Mara dito at nagpagulong-gulong din pero hindi nito totally naiwasan ang pagsabak ni Jan dahil nadaplisan to sa braso. Napadaing si Mara dahil sa sakit ng tama ng bala. Walang magpapaputok sa inyo! Sigaw ni Bella na nagpatahimik sa lahat ng nasa lumang mansyon. Mayabang ka talaga! Wika ni Mara na nahihirapang tumatayo habang hawak ang nadaplis ang braso. Mara, walang araw na hindi ko pinagsisihan ang nangyari sa anak mong si Amara. Panimula ni Bella sa mukhang mahaba nitong sasabihin. Kaagad na sumama ang tingin ni Mara pagkarinig sa pangalan ng namayapang anak. Wala akong pakialam sa pagsisisi mo dahil sa'yo na wala ang anak ko. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi ko naigaganti ang anak ko. Singhal ni Mara at nagpakawala ng isang putok. Hindi umiwas si Bella sa ginawa ni Mara. Kaya naman, diretsyong tumama to sa kanyang balikat. Bella! Sigaw ni Ami at lalapit na sana to pero marin itong pinigilan ni Bella. Diyan ka lang, Ami! Diyan ka lang! Maring sigaw ni Bella. Pero Bella! Giit ni Ami at humakbang ng isang beses pero hindi na ito nadagdagan dahil sa nakamamatay na titig ni Bella. Marami ka na naitulong sa akin, Ami, kaya hayaan mo ako. Ako na ang lumutas nito. Nangilid ang luha ni Ami dahil sa winika ni Bella. Kaya naman ibinaling niya ang atensyon niya kay Mara at dinuro ito. Naiganti mo na ang anak mo, Mara. Tinapos mo si Ross. Nabulag at pinahirapan mo si Mara. Hanggang ngayon nasa hospital pa rin si Carlo. Hindi pa ba sapat yun? Galit na tanong ni Ami. Hindi pa sapat yun. Kung sana hindi mo nalang niligtas si Bella, baka sakaling naging sapat pa yun. Kahit kailan isagabal ka, Ami. Galit na sagot ni Mara. Habang inaalala niya ang mga bagay na ginawa ni Ami para hindi magtagumpay ang mga plano niya. Dahil sa galit na nararamdaman ni Mara, pinaputukan niya si Ami na hindi nito naiwasan. Tumama ang bala sa balikat ni Ami. Nanlaki ang mata ni Bella pagkakita sa ginawa ni Mara kaya naman mabilis na kinuha nito ang armas na nasa likod ng pantalon niya at magkakasunod na pinaputukan si Mara. Tumama ang 3 bala ng armas sa iba't ibang parte ng katawan nito at isa na dito ay sa puso na naging dahilan ng tuluyang pagbagsak ni Mara. Humihingi ako ng kapatawaran sa nagawa ko. Pero hindi ako makakapayang nasaktan mo, kaibigan ko. Blangkong wika ni Bella na ngayon, nakatingin na lang kay Mara na kasalukuyang naghahabol ng hininga. Sa pananatili ng tingin ni Bella kay Mara, hindi nito napansin si Ramon na ngayon, handa ng kalabitin ang gatilyo ng hawak na armas. Bella! Sigaw ni Ami nang mapansin nito si Ramon, pero huli na ang lahat dahil pumutok na ang armas at parang slow motion na pinanood nila ang pagtama ng bala sa tiyan ni Bella. Mabilis na pinaputukan ng mga katatapos lang makipaglaban na guard ni Jake si Ramon hanggang sa bumagsak ang katawan nito na wala ng buhay. Bella! Sigaw ni Ami at kahit hirap dahil sa tinamong tama, tinakbo pa rin nito ang kaibigan. Tapos na. Tapos na, Ami. Nahihirapang wika nito at magkakasunod na umubo na may kasamang dugo. Oo, tapos na. Malaya na tayo ngayon. Wika ni Ami at niyakap ang katawan ng kaibigan. Umuling lang si Bella at ngumiti ng malungkot. Oh, oras ko na. Oras ko na. Ikaw na ba? Ang bahala sa anak ko. Sabi ni Bella
At sa bawat pagsasalita nito, ay humihinga na ito ng malalim. Hindi, Bella! Hindi ka pwedeng umalis! Umiiyak na sambit ni Ami sa kaibigan na ngayon unti-unti nang pumipikit. No, Bella! Jan! Puno ng takot at pagdadalamhati, natawag ni Ami sa asawa. Nagkagulo ang mga nurse na abala sa pagkakwentuhan galing sa pag-rounds sa mga room ng kanya-kanyang pasyente. Nang mula sa bukan ng hospital, isa-isang ipinasok ang mga duguang katawan na nakahiga sa stretcher. Natulak-tulak ng ilang mga nakayunipormeng pulis at nurse na rumisponde sa nangyaring malaking gulo. We need a doctor here! This one is not breathing anymore! Kagad na lumapit ang isang babaeng doktor at bago ito magsimulang suriin ang pasyente, tinawag nito ang dalawang pangalan ng kasamahang doktor. Doc Lim, Doc Del, kayo na ang bahala sa magkasunod na pasyente. Malakas na wika nito at nagsimulang suriin ang pasyente mula sa pag-check ng vitals at pulso nito. Pero malungkot lang na umiling ang doktor at tumingin sa pambisig na orasan nito. Time of death, 7:45 a.m. Wika ng doktor at lumayo na sa stretcher. Malungkot na itinulak ng mga nurse ang stretcher papuntang morgue. I'm Dr. Lim. What's the status of the patient? Tanong ni Ethan pagkarating niya sa pangalawang stretcher, kung saan may nakahiga na babaeng walang malay. We need an OR for this one. Fatal wound in the stomach. She's barely breathing. Sagot ng isang medic na nakahawak ang kamay sa sugat ng pasyente para mapigilan ang pagdurugo. Dalhin siya sa operating room 2. Doc Leslie, ikaw na bahala sa sumunod. Tumango si Leslie at tahimik na naghintay. Kagad namang sinamahan ni Doc Ethan ang mga nurse na nagtutulak sa stretcher ni Bella, papuntang operating room. You need to help Bella, please! Git ni Ami. You need to lie down, wife! Singhal ni Jan dahil napipikon na siya sa ginagawang pagkikilos ng asawa. Tita Ami? Tito Jan? What happened? Tanong ni Leslie nang makalapit sa stretcher kung saan nakalulan ang nagpupumilit na makatayong si Ami. Namukaan at nabosesan niya kasi ang mag-asawa, kaya niya dali-dali ang mga itong nilapitan. Natamaan siya ng bala sa kaliwang shoulder. Ang medic na lalaking sumagot habang titig na titig kay Leslie. Tumangot-tango si Leslie at kaagad na sinanisan nito, nadalhin sa operating room. Kaagad namang sumunod ang medic. Napapikit ng marin si Jan sa inis na nararamdaman sa asawa. Pero naintindihan niya ang nararamdaman nito. Dahil ilang dekada na din ang nakalipas, ay ganitong-ganito din ang sitwasyon nila. Pero ang kaibahan lang, si Bella lang ang nasa peligro ang buhay. Dahil sa pag-crash ng sinasakyan nitong kotse sa isang humaharurot na truck na kagagawa ni Mara. You don't understand, Jan! That's Bella, my best friend! She needs help! Singhal ni Ami pabalik habang napapangiwi dahil sa kirot na nararamdaman mula sa sugat nito. Nawala sa pag-iisip ng nakaraan si Jan nang marinig muli ang singhal ng asawa. Maging siya napapangiwi dahil sa ingay nito. Akala mo wala itong tinamong tama ng bala sa balikat. I understand, wife. Pero may tama ka din ng bala. You need to be checked. Gagawin nilang lahat para magamot si Bella, so calm down. Giit ni Jan. Huminga ng malalim si Ami at kahit ayaw niyang magpakampante, napilitan siya. Pumikit na lang siya at tahimik na hinintay na makarating sila sa operating room. Samantala, palabas ng ICU si Sarah dahil kinakailangan niya munang umalis para matingnan si Jake na ngayon, nagising na. Naupo si Sarah sa isa sa mga nakahilerang upuan sa harap ng ICU at tahimik na naghintay nang matanong niya hindi kalayuan ang mga nurse at doktor na nagmamadali habang may tulak-tulak na stretcher. Hindi niya alam kung bakit kumabog ng malakas ang dibdib niya. Hindi niya inalis ang tingin niya sa mga nagmamadaling nurse at doktor hanggang sa mapatayo siya dahil nakita niya ang daddy Jan niya. Ramdam niya ang panginginig ng katawan niya habang nakatayo siya at hinihintay na tumapat sa kanya ang pinakaunang stretcher. Tabi! Sigaw ng doktor na pinatatabi ang mga papalabas na sanang nurse galing sa ICU. Kaagad nagtabihan ang mga ito. Sakto sa pagtapat sa kanya, doon pa lang niya nakita ang ina na nakapikit at naliligo sa sariling likido. Mami? Malalim ang paghingang tinawag niya ito at namalayan na lang niya na sumusunod na pala siya dito. Hanggang sa ipapasok na sana ito sa operating room, mariin niyang pinigilan ito. Nagulat ang nurse at doktor sa ginawa niya at wala nang nagawa ang mga ito nang dambahin niya ng yakap ang kanyang ina. Mami! Mami! Anong nangyari sa kanya?
Lumuluhang sigaw ni Sarah habang mahigpit na nakayakap sa ina nito, na nakahiga at walang malay. Bumitaw ka na! Singal ng doktor at mabilis na tinabig si Sarah. Hindi niyo siya kailangan tabigin! Galit na wika ni Jan at niyakap ang lumuluhang si Sarah. Don't push her! Singhal ni Amy, na napabangon dahil sa nakitang ginawa ng doktor. Nahihiyang nagyuko ng ulo ang doktor na tumabig kay Sarah bago nagpatuloy. Mami Amy, pati ba naman ikaw? Bakit ba gustong-gusto niyo akong sinasaktan? Singhal ni Sarah at malakas na kumawala sa pagkakayakap ni Jan bago nagtatakbo palayo. Sinunyasan ni Jan si Leslie na magpatuloy na. Tumango lang si Leslie at tumulong sa pagtulak sa stretcher. Naaawa ako sa batang yun. Puro pasakit na lang ang naidulot namin sa kanya. Ano po bang nangyayari? Nagtatakang tanong ni Leslie dahil maging to punong-puno na ang curiosity dahil sabay ito ngayon na isinugod sa hospital. Not now, Leslie. I believe that she deserved to know everything first. Ngumiti lang si Leslie. Sarah! Dinig niyang tawag ni Jan habang tumatakbo siya palayo. Sarah, look at me! Wika ni Daddy Jan. Daddy, magiging okay lang naman si Mommy, hindi ba? Hindi pa ako nakakapagsorry sa kanya. Marami pa akong nasabing masasakit na salita sa kanya. Oo, magiging okay din siya. Huwag ka na mag-alala, okay? Sagot ni Jan. Maging ito, hindi sigurado kung magiging maayos ang kaibigan. Habang nakayakap na mahigpit si Sarah sa Daddy Jan niya, biglang may nagsalita mula sa likuran nila. I told you to stop crying. Kagad nanlaki ang mga mata ni Jan pagkarinig sa nagsalita. Jake! Excited na sigaw nito. Bumitaw siya sa pagkakayakap dito at tumabi para bigyang daan nito papunta sa anak nito. Oh my God, son! Welcome back! Kagad na tinungo ni Jan ang pagitan nila at mahigpit itong niyakap. Yumakap din pabalik si Jake. Pero kaagad ding naghiwalay ang dalawa, lalo na nung lumitaw ang doktor at galit na nakatingin kay Jake. Mr. Wason! Hindi ka pa inaalaw na tumayo! Napangiwi si Jake sa galit na doktor. For the first time since na aksidente, natagpuan niyang sarili na nakangiti. Kaagad niyang nilapitan ng asawa. Tumabi naman si Jan pagkakita sa naglalakad na si Sarah. Husband, let's go! Anyaya niya dito. Bumalik sila sa ICU at habang inaalalayan niya ito, ay nagsimula itong magtanong. Wife, how are you? How's our baby? Hindi niya alam kung paano sasagutin ang huling tanong nito. Malaki ang possibility na sisihin nito ang sarili, kaya naman imbis na sumagot, nanahimik na lang siya. You almost gave me a heart attack, bro. Pagkapasok nila sa ICU para silang natulala ni Jake. Dahil sa boses na pakiramdam nila, sobrang tagal na nilang hindi naririnig. Thought I saw you out there. Mukhang hindi tayo kaya tanggapin ni San Pedro Carlo. Pagbibiro ni Jake, na hindi ko lubos na intindihan. Akala ko katapusan ko na pero maswerte pa rin ako. Dahil ayaw ni Satan sa akin eh. Wika ni Carlo na may kasamang pagtawa. Welcome back, Cass! Masiglang bati ni Sarah dito. Kagad na humarap sa kanya si Carlo. Halata dito ang excitement. How are you, Cass? And how's my pamangkin? Nakangiting tanong nito na walang excitement na nararamdaman niya at nagpabalik-balik ang tingin niya sa dalawa na nakatingin lang sa kanya at naghihintay ng isasagot niya. Nangilid ang luhang napayuko siya bago mahinang nagsalita. Wala na siya, Jake. I had a miscarriage. Natahimik ang paligid at hindi niya makuhang tingnan ng dalawa dahil natatakot siya sa magiging reaksyon ng mga ito. Magkakasunod na tumulo ang luha niya nang muling maalala kung paano sinabi ni Leslie ang tungkol sa anak nila ni Jake. Sa nagdaang araw, pinilit niya ang sarili na magpakatatag dahil kailangan niya. Pero ngayon, naramdaman niya na unti-unti na siyang nilalamon ng pagod. Napaluhod siya at napatakip na muka habang humahagulhol. Wala na siya, Jake. Wala na ang anak natin. Napakasama kong ina. Hindi ko siya nailigtas. Humihikbing wika niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kaya naman mahigpit siyang napakapit sa laylayan ng hospital gown na suot niya. Hanggang sa naramdaman niya na lang ang mahigpit na yakap ni Jake at ang mahihina nitong paghikbi. Wala kang kasalanan, wife. Ako dapat yung sisihin dahil ako ang tatay
Ako dapat ang pumaprotekta sa inyo. Umiling-iling siya sa sinabi ng asawa. Kasalanan ni Lolo tong lahat! Galit na sabi ni Carlo. At bago pa sila makapag-react, narinig na nila ang pagbukas at pagsara ng pinto ng ICU. Jake, sorry. Dahil kay Lolo, nawala ang anak natin. Nakaramdam siya ng hiya dahil sa nagawa ng kanyang sariling kaanak. Magiging maayos din ang lahat, wife. Wika ni Jake. Samantala sa operating room, kung nasaan si Bella at kasalukuyang inooperahan, nagkagulo dahil sa biglaang pag-flatline ng pasyente. Napamura si Dr. Ethan at inutusan ng isang nurse na punasan ng pawis na kanina pa hindi matigil-tigil sa pagtulog. Mabilis ang naging kilos ni Doc Ethan para hanapin ang naging sanhi ng pag-flatline ng pasyente. "There, Doc, bleeding." Sagot ng attending nurse at may itinuro ito sa nasabing doktor. Tiningnan ng doktor ang tinuro ng nurse at gamit ang clamp ay isinara niya ang pinagmumulan ng pagtagis ng dugo. "Suction!" utos ni Doc Ethan at kagad namang sumunod ang lalaking nurse na may hawak na equipment na pang-suction. Nakahinga na maluwag ang mga nurse at doktor nang mawala na ang bleeding at naging stable na din ang heartbeat nito. Successful na din nilang natanggal ang bala sa tiyan nito. Buti na lang at walang organs na tinamaan dito dahil kung nagkataon, baka hindi ito makaligtas. Sa labas naman ng hospital, abot-abot ang pag-aalala ng pamilya Wason sa harap ng operating room kung nasaan si Bella. Maging si Ami na nakakas pa ang kamay, talagang hindi pumayag na patulugin siya at nababalisang naghihintay din. "Ma'am, you're supposed to be taking a rest. Kakatanggal lang ng bala sa balikat mo. For goodness sake!" Singhal ni Joaquin na kanina pa dumating habang inooperahan ng ina. "Tumahimik ka dyan, Joaquin! Baka nakakalimutan mo kung sino kausap mo!" Singhal pabalik ni Ami. Bumalik naman sa alaala ni Joaquin ang nangyaring gulo sa maze at hindi niya makakalimutan kung gaano ka-eksperto ang ina sa pakikipaglaban na umabot pa sa puntong wala na silang naitulong dito at sa kaibigan nito. "Ganyan nga, Joaquin. Manahimik ka na lang!" Matalim na wika ni Ami nang mapansin na nananahimik na ang anak. "Mami, magiging ayos lang kaya si Mami Bella?" Tanong ni Sarah habang nababahalang nakatingin kay Ami. Kagad na sinanyasan ni Ami si Sarah na lumapit. Mabilis na humiwalay si Sarah sa pagkakayakap sa asawa para lapitan ang biyanan at ito ang yakapin. "Your mom is the strongest person I know. Magiging maayos din siya. She have to dahil marami pa siyang dapat na ipaliwanag sa'yo." Napangiti si Sarah habang nakayakap sa biyanan at tahimik niyang hinintay ang paglabas ng doktor. Habang tahimik silang naghihintay na matapos ang operasyon, ay may naramdaman silang presensya ng mga bagong dating. Tiningnan ni Sarah mga yon at kaagad siyang napangiti at nakita niya ang tita Vina niya. Mabilis siyang tumakbo papunta dito para yakapin ito at batiin. Pero sa gitna ng pagtakbo niya, napahinto siya nang makita kung sino ang kasama nito. Napatras siya at namumutlang napailing. "Apo," tawag ng kanyang lolo. Kaagad na napalingon si Jake at Carlo pagkarinig sa boses ng matandang Villarin. Parehas na namutla ang dalawa at nakaramdam ng galit sa matanda. Pero hindi nagsalita ang mga ito. "Patawarin niyo ako," wika ni Fredo at kita sa mukha nito ang labis na lungkot at pagsisisi. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Sarah sa garalgal na tinig. "Apo, patawarin mo na si Lolo." Garalgal ding wika ni Fredo. Mabilis na humawak si Vina sa kamay ng matanda at pinisil nito yon. Hindi na ituloy ni Sarah ang plano sana niyang sabihin nang bumukas ang pinto ng operating room at nabaling doon ang atensyon nila. "Doc, how's my mother?" Kinakabahang tanong ni Sarah na tuluyan ang hindi pinansin ng matanda. "We successfully removed the bullet in her stomach. Luckily, wala isa man sa mga organs niyang tinamaan, so she's gonna be fine," wika ng doktor. Nag-echo ang mga tinura ng doktor sa tainga ni Sarah. Magkakasunod na pumatak ang luha niya dahil sa saya na nararamdaman. "Yes!" sigaw ng mga nakarinig. Samantala, tahimik na lumuluha si Fredo at walang ingay na tumalikod. Napansin ni Jake ang pagtalikod nito kaya palihim niya itong sinundan. Nang nasa malayo na sila at walang ibang nakakakita,
Saka lang niya pinahalata ang presensya niya dito. Dapat ay nagagalit ako sa'yo. Dahil nawala ang anak ko at nalagay sa panganib ang babaeng pinakamamahal ko. Pero hindi ko makuha magalit. Dahil alam ko na kahit gaano kasakit at kasama na gawa mo, nirerespeto pa rin kita bilang lolo ng mga taong malapit sa akin. Napahinto at dahan-dahan na tumingin si Fredo pagkarinig sa sinabi ni Jake. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko sa inyo. Ilang beses nalagay sa kapahamakan ng buhay niyo ng dahil sa akin. Alam kong kalabisan ang sasabihin ko. Pero sana, nakuha niyo pa rin akong patawarin sa kabila ng mga kasalanan na nagawa ko. Wika ng matanda at dahil sa labis na kahihiyan ang nararamdaman ni Fredo, tumalikod na ito at hindi na hinintay pa ang sasabihin ni Jake. Sandali! Mariing pigil ni Jake dito. Tumigil ang matanda sa paglalakad pero hindi humarap sa kanya. Gusto ko po sana nahingi ng basbas niyo para pakasalan ng apo niyo sa simbahan. At gusto ko po na kompleto pamilya namin kapag hinarap ko na po siya sa altar. Magkakasunod na tumulo ang masaganang luha ni Fredo at magkakasunod na tinanguan ang sinabi ni Jake. Makakarating ako, apo. Wika nito na halos pabulong na lang bago tuluyang umalis. Sarah, point of view. 6 months later. Decades ago, was just a blind girl who dreamed to see the beauty of the world. And when I happened to meet a ruthless, yet sweet and caring billionaire, who not just made me dream come true, but he made me his whole world too. Sa loob ng halos 2 taon na magkasama kami, naramdaman ko ang roller coaster of emotions. Ilang kapahamakan ang nararanasan ko. At napagtagumpayan namin na magkasama. Muntik na kami maghiwalay pero hindi hinayaan ng Diyos na mangyari yun. Nawalan kami ng mga taong kakilala, pero nakagain kami ng panibagong mga kaibigan na sumuporta sa amin at nangakong susuportahan kami hanggang sa huli. Baby, don't leave me hanging, reklamo ni Jake. Napatingin ako dito at saka ko lang naalala na nasa kama nga pala kaming dalawa. Oh, sorry. Nahihiyang paghingi ko ng paumanhin at hinawakan ko to. This is your punishment for daydreaming wife. Nangaakit na bulong nito. Babe, mukhang araw-arawin kita ngayon ah. Yes, baby. Gusto ko yan. Sang-ayon ko. 6 months ago ay kinasal kami ni Jake sa simbahan na dinaluhan ng maraming bisita. At 3 months after the wedding, nalaman namin na nagdadalag tao ulit ako. Pero kagaya sa unang baby namin, pinigilan kami ni Doc Leslie na may gawin sa kama sa loob ng 2 buwan. And last month after namin magpa-check up, sinabi nito na okay na. Pwede na uli kami, pero hindi madalas. Ngayon pa lang ang 2nd beses na mag-iisa kaming dalawa. Pagkatapos namin mag-base ni Jake, lumabas kami sa kwarto namin at bumaba sa sala ng mansyon para mag-agahan. Pero nasa hagdanan pa lang kami, bumungad na sa amin ang maingay na paligid. May bisita ba tayo? Nagtatakang tanong ko kay Jake dahil sa ingay na naririnig ko na parang madaming tao. Nakibit balikat si Jake bilang sagot at nagpatuloy kami sa paglalakad. Habang lumalapit kami sa pinagmumula ng ingay, isa-isa kong namumukaan ng mga bisita namin. Hi, Buntes! Bati ni Ana na siyang unang nakakita sa akin. Mabilis itong tumakbo papunta sa akin at dinamba ako ng yakap. Muntik pa kaming matumba dahil nawalan ako ng balanse. Mabuti na lang at nasa tabi ko si Jake na mabilis nang malalay sa amin. Ana! Be careful! Galit na wika ni Jake dito. Hinawakan ko ang kamay ni Jake para patigilin ito sa pag-overreact. Hindi namang gusto ng pinsan nito na ilagay kami sa kapahamakan ng magiging baby namin. Iningusan lang ni Ana si Jake bago tinalikuran. Ana, stop being a brat! Singhal ni Maria sa bunsong kapatid pero kagaya kay Jake, umingos lang ito at humarap kay Leslie na ngayon nakamamatay na tingin ang pinupukol kay Ana. Tumigil si Ana at tahimik na umupo sa tabi ng mga magulang. Tiningnan ko ang kanilang buong pamilya. Hindi ko maiwasan na mamangha dahil sa nakikita kong closeness sa mga ito. Nakilala ko ang pamilya nila nung kasal namin ni Jake. Maliban kay Doc Leslie na nakilala ko nung nasa hospital kami. Ang pamilya nila ang masasabi kong role model ko dahil sa sobrang strong ng samahan ng mga ito.
Abala ako sa panunood ng mga nagkakagulong pamilya namin, nang biglang bumukas ang pinto ng mansyon at iniluwanan si Mami Bella. Kasama sina Tita Vina, Carlo at Lolo Fredo na may mga dalang regalo. Bumagsak ang tingin ko kay Lolo Fredo at matamis ko tong ginitian. Sabi nga nila, time heal all wounds. Akala ko hindi ko na magagawang patawarin to dahil sa laki ng naging kasalanan nito sa amin. Ito ang dahilan ng aksidente namin ni Jake at ito rin ang dahilan ng pagkawala ng una naming anak. Pero noong araw ng kasal ko, habang tinitingnan ko ang lahat ng mga tao sa simbahan at nakita ko na wala ito doon, nakaramdam ako ng kulang. Kaya naman nagmakaawa ako kay Jake na sunduin ito. Ang hindi ko lang alam, nasa labas lang pala ito ng simbahan at umiiyak na pinapanood akong maglakad sa altar. And in that day, nalaman ko na family is really stronger than any struggle. Yun din ang araw na naibigay ko dito ang kapatawaran na hinihingi nito. Bella, namiss kita! Sigaw ni Mami Ami at nagtatatakbo palapit kay Mami Bella at niyakap to na mahigpit. I miss you too, Ami. Bati pabalik ni Mami Bella. Tiningnan ko si Mami Bella at Mami Ami na nagkakatuwaan nang muling bumalik sa akin ang lahat ng mga nangyari sa nagdaang ilang buwan. Akala ko ay mawawala na to sa akin or sa amin dahil after ng successful na operation nito, nagkaroon ng komplikasyon sa opera nito na naglagay sa bingit ng kamatayan dito pero dahil sa pananalig sa Panginoon, binigyan ako ng isa pang pagkakataon para magampanan ko ang pagiging anak ko dito. Sa loob ng 6 na buwan na yon, magkasama lang kami lagi. Dito ito sa Cavite na nirahan dahil hindi pa rin sila magkasundo ni Lolo that time. Pero after the wedding, nagkaayos din ang mga ito. Sa lumipas na 6 na buwan, ilang beses ako nitong tinangkang kausapin para maipaliwanag ang lahat ng mga nangyari. Pero hindi ko to hinayaan dahil hindi ko alam kung handa na ba ako. Blooming na blooming ah. Siguro araw-araw ko nadidiligan. Napabaling ako sa walang prenong nagsalita at napangisi ako na makita ko to. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon ko lang ulit nakita ito. Maliban na lang nung kasal ko na dumalo talaga to. Sas daw na sobrang blooming din. Araw-araw din ba? Nakataas ang kilay na tanong ko. Kaagad na humalakhak ang mga nakarinig sa naging tanong ko. Binalingan ko si Randall at ganun na lang ang paghalakhak ko nang makita ko ang namumula nitong muka. How are you? Tanong ko kay Carol nang makalapit ako dito. Simpleng ngiti ang tinugon nito sa akin bago iniyakap ang kamay sa bewang ko. Well, okay naman. Although, I still miss her. And it still haunts me every night. I guess my psychiatrist didn't do a great job. Sagot nito na may kasamang malungkot na ngiti. I guess Elena's death brings a great impact in Carol's life. At ang aksidente niyang pagpatay dito ang talagang nagbibigay kay Carol ng lungkot at pagbabago sa buhay nito. Mabuti na lang at nasa tabi nito si Vasquez na talagang hindi siya iniwan at dinamayan siya sa process ng pag-move on. Give it a time. Pasasaan ba at magiging maayos din ang lahat? Sagot ko at naglakad na kami para saluhan ang mga kapamilya namin na nasa kusina na at abala na ngayon sa pagkain na inihanda ni Manang Corazon at ng marami pang mga kasambahay. Wife, gusto mo ba ng seafoods? Tanong ni Jake na may hawak na plato at naghahandan ng lagyan ito ng mga hipon. Gusto ko yung kambal ni hipon. Sagot ko habang nakanguso. Nanlaki ang mga mata ni Jake at hindi alam kung ano ang gagawin. Joke lang! Tumatawang sambit ko. Kaagad itong napahinga na maluwag. Nilagyan na nito ang plato ko ng 2 pirasong hipon at naglagay pa ng iba't ibang putahe na nakahain sa lamesa. Natapos ang masayang umagahan namin. At nagkanya-kanya na ang mga kasama namin ng tambay sa mansyon. Kaya naman inabala ko ang sarili ko sa pagbubukas sa mga dala nilang regalo nang biglang lumapit sa akin si Lolo. Apo, tawag nito. Tiningala ko naman ito at nginitian. Upo ka, Lolo. Wika ko at iminestra. It's been a while. Nakapagsabi na ba ako sa'yo ng sorry, Apo? Tanong nito habang umuupo sa tabi ko. Napangiti na lang ako dahil simula na nagkaayos kami, lagi itong humihingi ng sorry sa akin. Lolo, you've been apologizing for like 6 months straight. I told you na patawad na kita. Sagot kong napapailing pero may ngiti pa rin na nakapaskil sa akin labi. Natawa ito at hinimas ang ulo ko.
Hindi ako magsasawang humingi ng sorry sa iyo, Apo. Hanggang sa huling hininga ko, hihingi ako ng kapatawaran sa mga kasalanan ko. Lolo, huwag ka magsalita ng ganyan. Mahaba pa ang buhay mo. Makikita mo pa yung mga apo mo sa tuhod. Pagalit ko dito pero nangingilid na ang luha ko. Matanda na ako, Apo. Nakahanda na rin ako. Kahit anong pigil ko sa luha ko na huwag tumulo, magkakasunod pa rin itong tumulo. Lolo, yun na lang ang tanging nasambit ko dahil hindi ko na alam kung paano ko pa ipagpapatuloy ang pagsasalita ko. Apo, alam mo ba, napanaginipan ko yung lola mo kagabi? Panimula nito at kahit hilam ng luha, ngumiti ako at nakaramdam ng excitement dahil sa nagdaang 6 na buwan, laging si lola ang bukang bibig nito. Anong napanaginipan mo, lolo? Siguro, pinapagalitan ka ni lola sa panaginip mo. Tanong ko. Pinunasan ko ang mga luha ko habang hinihintay ko ang isasagot nito. Ang lola mo. Kagaya mo din, mabuting tao at maawain. Marami nga nagtataka kung paano kami nagkasundo. Gayong anghel to, at ako daw, parang sinasabi nilang napakasamang tao. Ang lagi ko na lang sinasabi, ganun talaga. Para ka ako magbalanse. Kaya masayang-masaya ako na napanagnipan ko ang lola mo kagabi. Kasi alam ko na malapit ko na siyang makita. Pagtatapos ni Lolo sa kwento niya. Sa loob ng ilang buwan, hindi nagpakita na kahinaan si Lolo sa kahit sino sa amin. Madalas siyang uupo sa tabi ko at kikwentuhan ako tungkol kay Lola. Ngayon ko lang na-realize na hindi siya ganun kalakas. Habang nakatingin ako ngayon sa mukha nito, saka ko lang nakita ang paghihina nito. Isang bagay na lagi nitong tinatago sa amin. Pero ngayon, hindi na nito kayang itago ang mga bagay na yun. Mabilis na lumipas ang oras at sumapit ang gabi. Kinakailangan ng umuwi ng mga bisita namin. Pagkatapos naming mahatid sila Leslie, hanggang sa harapan ng bahay, pinuntahan ko naman si Lolo na nakahiga sa rocking chair sa paborito nitong spot sa veranda, kung saan nakaharap ang man-made lake at ang sunset. Lolo, gising na! Uwi na po tayo! Tawag ko dito at dahan-dahan ako naglakad palapit sa kinaroroonan nito. Pinagmasdan ko ang payapa nitong mukha habang natutulog. Bago ko napagdesisyonan na mahina itong alugin para magising. Pero sa paglapat ng kamay ko dito, nanlamig ako at kasabay ng panginginig ng katawan ko ay ang pagbagsak ng kamay nito na nakalagay sa armrest ng rocking chair. Lolo! Lolo! Gising na po kayo! Lumuluhang pinilit ko itong gisingin, pero walang nangyari. Jake! Kaagad naming sinugod sa hospital si Lolo right after marinig ni Jake ang pagsigaw ko. Habang nasa biyahe kami, hindi ako tumigil sa pagdadasal na bigyan pa ng chance ang lolo ko. Gusto kong makita niya ang apo niya sa tuhod, and Lord gave me hope. Kasi nagising si Lolo. Pero it was for a day, kasi right after masugod namin siya sa hospital, it was his birthday. And right after we celebrated his birthday, kinuha na siya sa amin ni Lord. Sobrang sakit. Pero, alam namin na sobrang saya na niya. Kasi makakasama na niya si Lola. Isang bagay na matagal na niyang hinihiling. 1 week later, naglalakad kami ni Mami papunta sa puntod ng taong sabi niya ay pinagkakautangan niya ng buhay niya. Mara, nakapag-sorry na ba ako sa'yo? Tanong ni Mami habang nililinis ang lapida nito. Ibinaba ko ang bulaklak na hawak ko habang tinitingnan ko ang lapida dito. Mara Arroyo, born May 26 and died August 28. Ikaw ang nagturo sa akin na maging malakas. Saksi ang langit sa paghihirap na dinanas ko sa mga kamay mo. Pero hindi ko may pagkakaila na isa ka sa mga tao na masasabi kong pinagkakautangan ko ng buhay ko. Kasi sa kabila ng mga kasalanan ng magulang ko sa'yo, pinalaki at kinupkup mo ako. Pipingwi ka ako. Tumingin ako kay Mami Bella at nakita ko na nakatingin to sa akin habang matamis na nakangiti. Salamat sa pagpapatawad sa akin, Sarah. Salamat sa pagtanggap sa akin at salamat kasi ikaw ang naging anak ko. Napangiti ako at nahiga sa damuhan at tahimik na tinanaw ang maaliwalas sa kalangitan habang tahimik na nananalangin. Salamat sa buhay at kaligtasan na pinagkaloob mo, Panginoon. Sobrang dami talaga ng pagsubok sa mundo. Hindi mo alam kung kailan ka aatakihin ito.
Hindi mo alam kung malalagpasan mo ito. Pero kapag nalagpasan mo, dun mo makikita kung bakit to binigay sa'yo ng taas. Kapag nalampasan mo, dun mo mararamdaman ang lakas na meron ka. At balang araw magagamit mo sa mga susunod na pagsubok na dadating pa sa buhay mo. Ang ganda ng aral ng istoryang ito. Pinapakita lang sa atin ito na sa bawat pagsubok ng buhay, hindi dapat tayong sumuko. May mga pagkakataon na halos sumuko na tayo sa mga nararanasan natin. Na hindi natin alam may mas mahirap pang nararanasan ng ibang tao. Simple lang ang atin, hindi katulad ng sa kanila. Gaya ng kay Sarah. Nabuhay siya na sobrang dilim ng kanyang mundo. Walang nakikita pero binigyan siya ng Diyos ng isang taong aalalay sa kanya. At ipapakita ang tunay na kahulugan ng buhay. Ipaparamdam ang pagmamahal na matagal na niyang pinapangarap. At higit sa lahat, pagkatapos ng mga pagsubok sa buhay niya, isang magandang bukas pala ang haharapin niya. Isang buong pamilyang nagmamahalan, kapatawaran sa mga kasalanan, at napakasayang buhay na kahit kailan hindi matutumbasan ng kahit na anong bagay. Kaya sa mga listeners ng ating channel, huwag tayong sumuko. Ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon, tandaan nyo, lilipas din yan at malalampasan nyo. Basta maniwala lang kayo sa Kanya. Maniwala kayo sa sarili nyo. Maging positive thinker lang kayo. Isipin nyo kaya pala nangyayari ang bagay na to. Kasi ganto, ganyan. Dahil meron palang magandang kahihinatnan. Isipin mo o balikan mo yung mga hindi magagandang nangyari sa'yo ng mga nakaraang araw, buwan o taon. Ano bang naging resulta? Buhay ka pa, masaya ka, marami ka natatanggap na biyaya. Natatawa ka na lang, tinatawanan mo yung nakaraan mo. At ngayon mo sasabihin na, salamat, naging malakas ako. Salamat, nagtiwala ako sa'yo. Muli ay maraming salamat po sa lahat ng listeners ng aming channel. Sana po ay muli niyong subaybayan at suportahan ang mga susunod na istoryang aming ibabahagi sa inyo. At sana po ay huwag niyong kalimutang i-like, share, and subscribe ang My Views TV. Thank you and God bless. Love, My Views TV.